Sa gilid ng isang maliit na bayan sa paanan ng bundok Makiling, sa Barangay Malaya, ang umaga ay karaniwang payapa. Ang palengke ay kararating pa lamang sa kanyang kasiglahan. Ang mga nagtitinda ng gulay ay maingat na inaayos ang kanilang mga paninda, at ang amoy ng mainit na pandesal mula sa lokal na panaderya ay lumilikha ng isang pakiramdam ng tahanan. Ngunit sa umagang iyon, ang katahimikan ay biglang nagulpiesta sa ingay ng umalinggaw mula sa malayo ang sirena ng isang motorsiklo ng pulis. Dalawang pulis, si Kapol Andres Bonifacio, nakilala sa kanyang katigasan ng ulo at pagkauhaw sa respeto, at ang kanyang kasama, si Patrolman Ramon Dalisay, na mas mahinahon, ay nagsasagawa ng kanilang pang-araw-araw na pagpapatrolya. Simple lamang ang kanilang gawain. Siguruhing maluwag ang daan patungo sa sentro ng bayan dahil may malaking pista na inihahanda para sa gabing iyon. Subalit, lahat ay nagbago nang makita nila ang isang matandang babae na dahan-dahang naglalakad sa gitna mismo ng kalsada, ay hawak na lumang bayong. Nanginginig ang kanyang mga hakbang na tila hindi naririnig ang papalapit na ugong ng sasakyan. Naman, sino na namang matanda ito, bulong ni Andres sa sarili, puno ng inis, at hindi man lang binagalan ang takbo ng motorsiklo. Alam na ngang gagamitin ang daan para sa pista, maglalakad pa ng ganito kabagal. Dahan-dahan, Andres, pigil ni Mon, hinawakan ang braso ng kasama. Lola na yan, baka magulat. Ngunit mainit na ang ulo ni Andres mula pa kaninang umaga. May mga ulat tungkol sa paghahanda sa pista na nagpilit sa kanyang mag-overtime. Masakit ang kanyang ulo at ang kanyang pasensya ay parang mitsang madaling masindihan. Nang may 5 metro na lamang ang layo nila, bumusina siya ng mahaba at marahas na ipinreno ang motorsiklo. Ang ingay ng gulong na kumaskas sa semento ay nakabibingi. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tila walang laman, ngunit ang kanyang ngiti ay banayad. Napakabanayad. Paumanhin, iho. Hindi ko narinig, sabi niya ng mahina habang tumatabi sa gilid ng daan. Ilang residente na papunta sa palengke ang huminto upang manood. Ang sitwasyon ay nagsimulang kumuha ng atensyon. Sa malakas na boses, sinigawan ni Andres ang matanda. Lola, nakakaabala po kayo. Pangunahing daan ito. Kung maglalakad kayo, sa gilid lang. Yumuko lamang ang matanda, bahagyang nanginginig. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na lahat, nakatali sa isang mahigpit na pusod. Ang edad niya ay marahil higit na sa 70, ngunit mayroong kakaiba sa kanya. Isang bagay na mahirap ipaliwanag. Tila ang kanyang katawan ay marupok, ngunit nagtataglay siya ng isang aurang hindi pangkaraniwan. Nakita ni Mon ang sitwasyon at sinubukang pakalmahin ito. Lola, ihahatid ko na po kayo sa gilid. Delikado po rito sa gitna. Ngunit naunahan na siya ni Andres na hilahin ang braso ng matanda. Hindi ito marahas, ngunit sapat ang lakas upang muntik nang matumba ang babae. Andres, sigaw ni Mon. Kanina pa to gumagawa ng problema. Baka masagasaan pa to rito, ganti ni Andres. Nagsimula nang magbulungan ang ilang residente. Sino kaya yan? Ang sungit naman ng pulis na iyon. Kawawa naman si Lola. Mukhang papunta lang sa palengke. Huminga ng malalim ang matanda at sa isang tinig na halos nanginginig, ngunit nananatiling banayad, sinabi niya, Iho, mag-ingat ka sa iyong pananalita sa matatanda. Isang tinig na sobrang banayad. Sabi ng mga ninuno natin, bawat salita ay isang panalangin. Suminghal si Andres. Lola, huwag ninyo akong sermonan. Nagtatrabaho lang ako. Ngunit may kung ano sa salitang kipanalangin na nagpatindig ng balahibo ni Mon. Ang entidad sa likod ng boses ng matanda ay tila hindi ordinaryo. Ang pangalan ng matanda ay Sansha. Isang pangalan na unti-unti nang nalilimutan sa Barangay Malaya. Ang mga matatanda noon ay binabanggit ang kanyang pangalan ng pabulong, na para bang ayaw nilang marinig ito ng hangin. Ayon sa kwento, si Lola Sansha ay isang tagapag-ingat ng sinaunang kaalaman, isa sa mga bihirang matagpuan ngayon. Ang kaalamang iyon ay tinatawag na ikbiyaya ng Bakunawa, isang kapangyarihan mula sa kalikasan na nagpapanatili ng balanse sa mundo. Ngunit para sa mga kabataan, ito ay isang alamat lamang, mga kwentong pampatulog mula sa panahon ng kanilang mga lolo't lola. Si Lola Sansha mismo ay hindi kailanman nagmalaki tungkol sa kanyang kakayahan.
Namuhay siya ng simple, malayo sa ingay ng karamihan. Ngunit sa araw na iyon, lumabas siya ng bahay para sa isang mahalagang dahilan, isang bagay na walang sinuman ang nakakaalam. Bumalik sa kalsada, lalong uminit ang sitwasyon. Binitawan ni Andres ang braso ng matanda at sinabing, "Tama na. Huwag na kayong gumawa ng gulo. Kung hindi ninyo kayang maglakad ng mabilis, huwag na kayong lumabas ng bahay." Ipinikit ni Lola Sancia ang kanyang mga mata na tila may pinipigilan. Hindi galit kundi sakit. Ang mga residenteng nanonood ay nagsimulang hindi mapakali. Lumapit si Mon kay Andres. "Tama na, Andres. Ihatid na lang natin si Lola. Baka may makakita sa atin, mag-viral pa to." Lahat na lang takot mag-viral. "Sinasabi ko lang kung ano ang totoo." Biglang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Nagbago ang kanyang tingin, banayad pa rin, ngunit mailalim na nagpabagal sa oras. Tila isang balon na malalim at tahimik. "Iho, kailangan mong matutunang pigilan ang iyong galit. Masyado ng maraming kabataan sa mundong ito ang nakakalimot sa paggalang," sabi niya. Sa isang iglap, ang hangin ay biglang lumamig. Isang matandang lalaki ang bumulong sa kanyang katabi. "Naku, sino kaya ang lolang yan?" Parang pamilyar ang boses niya. Parang sa mga kwento ni Lolo noon. Hindi ito pinansin ni Andres. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, sinisinyasan ang matanda na tumabi. Ngunit nang malapit nang dumampi ang kanyang kamay sa balikat ng matanda, bigla siyang natalisod sa isang maliit na bato at muntik nang masubsob. Nagulat ang ilang tao. Dahil sa reflex, sinisi niya ang matanda. "Lintik, muntik na akong matumba dahil sa inyo." Bumuntong hininga ang matanda. "Hindi ako yon, iho." Minsan, ang kalikasan mismo ang kumikilos kapag may nakikita itong hindi tama. Ang mga salitang iyon ay nagpanginig sa ilan. Hinawakan ni Mon ang braso ni Andres, sinusubukang pigilan ito. "Tama na, Andres. Huwag mo nang ituloy." Ngunit ang emosyon ni Andres ay nasindihan na. Ayaw niyang pinagsasabihan, lalo na ng isang matanda na sa tingin niya ay nakakaabala lamang sa daan. Sa isang matinis na boses na umalingaw-ngaw, sinabi niya, "Lola, huwag kang maraming sinasabi. Huwag mong isali ang kalikasan dito. Kapag gumawa ka pa ng gulo, dadalhin kita sa presinto." Agad na nagkagulo ang mga tao. "Aba, sobra naman ang pulis na iyan. Kawawa naman si Lola. Anong klase yan? Pagbabantaan pa si Lola na dadalhin sa presinto." Gusto na talagang awatin ni Mon ang lahat, ngunit ayaw magpaawat ni Andres. Sa huli, diretsyong tumingin ang matanda sa mga mata ni Andres. Matalim, ngunit hindi dahil sa galit. Tila isang ina na nagpapaalala sa kanyang suwail na anak. "Iho, huwag kang basta-basta magsalita. Ang anumang binibitawan mong salita ay maaaring bumalik sa iyo." Iwinaksi ni Andres ang kamay ng matanda. "Tama na, Lola. Huwag kang magpanggap na marunong." Sa sandaling iyon, biglang dumilim ang kalangitan. Hindi pa naman oras para maging makulimlim. Huminto ang hangin. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Natahimik ang mga residente. Napalunok si Mon. Mayroong nagbago. Ang matanda ay nakatayo ng napakakalmado. Sobrang kalmado para sa isang taong kagagalit lang. At sinabi niya sa isang boses na hindi malakas, ngunit narinig sa buong kalsada, "Ayaw kitang saktan, iho. Ngunit kung ipipilit mo, ang biyaya ng Bakunawa ay kikilos ng kusa." Tumawa si Andres. "Biyaya ng Bakunawa? Mga ganyang kababalaghan, wala na sa uso yan." Ngunit sa mismong sandaling iyon, pagkatapos niyang tumawa, ang kanyang mga hakbang ay nanghina. Ang kanyang ulo ay bumigat. Umikot ang mundo sa isang saglit. Ilang residente ang napangiwi. Bakit namumutla yung pulis? Nako, baka tinamaan agad ng karma. Hinawakan ni Mon ang balikat ng kasama. "Andres, anong nangyayari sa'yo?" Umiling si Andres. "Wala, nahihilo lang ako." Pinagmasdan lamang siya ng matanda nang hindi gumagalaw. "Simula pa lang yan, iho," bulong nito ng mahina. Hindi alam ng mga tao na ang biyaya ng Bakunawa ay hindi umaatake, kundi nagtutuwid.
Hindi na malaya ni Andres na ang kanyang mga kilos ay gumising sa isang bagay na matagal nang natutulog. Simon, na mas sensitibo sa mga ganitong bagay dahil lumaki sa isang pamilyang naniniwala sa mga alamat, ay nakaramdam ng pagtayo ng kanyang mga balahibo. Andres, siguro kailangan nating humingi ng tawad kay Lola. Tawad? Para saan? Siya ang gumawa ng gulo. Biglang may isang boses mula sa isang ginang sa gilid ng kalsada na pumutol. Mama, kilala ko po ang lolang yan. Hindi po siya ordinaryong tao. Huwag po kayong basta-basta. Pinaningkitan ni Andres ang kanyang mga mata. Kilala? Paano? Napalunok ang ginang. Siya po yung tumulong sa pag-aalay sa baryo noong nagkaroon ng salot. Tumango ang ibang residente. May ilan na nagsimulang makaunawa na ang matanda ay hindi isang ordinaryong lola. Lalong tumahimik ang paligid ng dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang bayong. Mula sa loob, kumuha siya ng isang bagay, isang maliit na gintong buko, na kulay dilaw at makinis na parang pinakintab. Umatras si Mon ng kalahating hakbang. Ang gintong buko ay isang simbolo ng mga diwata, sagrado at puno ng hiwaga. Karaniwan itong dala lamang ng mga taong maihawak ng sinaunang kaalaman. Lola, saan po talaga ang punta ninyo? Tanong ni Mon. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Papunta ako sa dambana sa likod ng burol. May kailangan akong tapusin bago sumapit ang gabi. Muling sumingit si Andres. Dambana, gintong buko, biyaya ng Bakunawa. Ano nang gagawin ninyo? Tatawag ng demonyo. At iyon ang pangungusap na nagpatahimik sa lahat at nagpatitig kay Andres ng may pandidiri. Halos itulak na ni Mon ang kanyang kasama. Andres, huwag kang basta-basta magsalita tungkol sa dambana o sa kaalaman ng mga ninuno. Respeto yan, kultura yan. Ngunit bago pa makasagot si Andres, yumuko ng bahagya ang matanda na tila nagdarasal. At nang iangat niya ang kanyang mukha, ang kanyang tingin ay hindi na tulad ng dati. Mas malalim, mas matanda, tila hindi mula sa kasalukuyang mundo. At sinabi niya, Iho, lumampas ka na sa hangganan. Ayaw kong kumilos ang biyaya, ngunit ikaw mismo ang tumawag dito. Agad na umihip ang malakas na hangin. Ang tunog ng mga kawayan ay umingit. Napatili ang ilang residente. Umatras si Mon ng 2 hakbang habang hawak ang dibdib. Si Andres ay natigilan. Ano? Anong nangyayari? At ang gintong buko ay bahagyang nanginig sa kamay ng matanda at isang mahinang tunog na parang bulong ng dasal ang narinig sa gitna ng ihip ng hangin. Ang Bakunawa ay hindi na nanakit. Nagbabalik lamang ito. Naramdaman ni Andres na nanghina ang kanyang mga tuhod. Tinakpan ng mga residente ang kanilang mga bibig. Nanlaki ang mga mata ni Mon. At ang kwento ay magsisimula pa lamang. Umikot ng malakas ang hangin sa maliit na kalsada ng Barangay Malaya. Tila ang buong kalikasan ay sumusunod sa paghinga ni Lola Sansha. Ang mga residenteng nanonood ay dahan-dahang umatras. Ang ilan ay napahawak sa kanilang dibdib, ang iba ay nagbubulungan na may maputlang mukha. Kahit walang sinumang humawak sa kanya, si Kapol Andres ay biglang napaluhod. Ang kanyang paghinga ay humahabol at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang mga mata niyang dating matapang ay puno na ngayon ng pagkalito, na tila nawalan ng kontrol sa sariling katawan. Lola, anong ginawa ninyo? Nanginginig niyang tanong. Hindi lumapit si Lola Sansha. Sa halip, nanatili siyang nakatayo ng mahinahon, tulad ng isang matandang puno ng balete na hindi natitinag ng bagyo. Binata, mahina niyang sabi. Ang biyaya ay hindi isang sandata. Ngunit kapag may isang taong humahamon sa kaugalian at minamaliit ang isang matandang kaluluwa ng walang dahilan, ang kalikasan mismo ang magtutuwid. Yumuko si Mon sa tabi ni Andres, puno ng pag-aalala. Andres, bumangon ka. Anong nangyayari sa'yo? Umiling ng malakas si Andres. Ang bigat. Para akong may kamay na dumadagan sa dibdib ko. Tumingin si Mon sa matanda, puno ng pagtatanong. Lola, pakiusap, itigilin niyo na po ito. May katigasan lang po talaga ng ulo, pero hindi po siya masamang tao. Nakalimutan lang niya ang pinakapangunahing aral, putol ng matanda. Ang paggalang. Ang salitang iyon ay nagpaunawa sa mga residente.
Paggalang sa nakatatanda. Ito ang ugat ng kultura sa Pilipinas. Sinumang lumaki sa probinsya ay alam na ang mga matatanda ay iginagalang hindi dahil sa kanilang lakas, kundi dahil dala nila ang alaala ng mga dekada bago pa tayo isilang. Dahan-dahang humina ang hangin. Ngunit hindi ibig sabihin ay tumigil na ang biyaya. Sinubukan ni Andres na tumayo, ngunit nanghihina ang kanyang katawan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na tila may umiikot sa loob. Mon, sabi niya, ang boses ay puno ng sakit. Anong nangyayari sa katawan ko? Hindi ko alam, Andres. Pero kailangan mong kumalma. Ngunit imposible ang kapayapaan sa sandaling iyon. Nang ipikit ni Andres ang kanyang mga mata upang labanan ang pagkahilo, isang anino ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi ito halusinasyon, hindi panaginip. Tila isang piraso ng lumang pelikula na muling ipinapalabas. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng barong. Ang mukha nito ay banayad, ang mga mata ay payapa. Sino-sino siya? Bakit ko ito nakikita? Bulong ni Andres. Biglang narinig ang boses ng matandang lalaki kahit hindi gumagalaw ang mga labi nito. Anak, huwag mong ulitin ang pagkakamali ng iyong ama. Nagulat si Andres. Kumabog ang kanyang dibdib. Ama ko? Anong ibig sabihin nito? Nakita ni Mon na nagsasalita mag-isa ang kanyang kasama. Andres, mag-focus ka. Sino nakausap mo? Ngunit hindi makasagot si Andres. Muling lumitaw ang anino. Isang lumang bahay kubo, palayan, amoy ng insenso, tunog ng kudyapi. At ang matandang lalaki ay nakatitig sa kanya na parang isang ama na nakatingin sa sariling anak. Nakita ng mga residente si Andres na hawak ang sariling ulo, pinagpapawisan ng malapot. Nako, ano nang nangyayari sa pulis? Parang sinasapian. Dahan-dahang lumapit si Lola Sancia. Ang kanyang mga hakbang ay maliliit ngunit tiyak. Tinitigan niya si Andres ng malapitan. Ang kanyang tingin ay hindi tingin ng galit, kundi ng isang taong naunawaan ang nangyayari bago pa man maintindihan ng iba. Binata, bulong niya. Dala mo ang dugo ng isang lahi na minsang hinawakan ang biyaya ng Bakunawa. Nanigas si Andres. Dugo ng isang lahi. Napalunok si Mon. Lola, ano po ang ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim si Lola Sancia. Ang kanyang ama. Ang ama ng binatang ito ay dating tagapangalaga ng dambana. Nakilala niya ang aking guro. Natuto siya noon ng kaunting kaalaman tungkol sa pagprotekta. Tinitigan siya ni Andres ng may nanlalaking mga mata. Ang ama ko, wala siyang ikinuwento sa akin. Umiling ang matanda. Dahil tinalikuran niya ang kaalamang iyon matapos siyang mag-asawa. Pinili niya ang bagong buhay at iniwan ang bayang ito. Natulala si Andres na parang nakahanap ng nawawalang piraso ng kanyang buhay. Ang ama ko galing siya sa Barangay Malaya. Mula sa kabilang burol, sagot ni Lola Sancia. Ang lugar na pupuntahan ko. Nagkatinginan ang mga residente. Ang koneksyon ay masyadong malaki para ituring na isang pagkakataon lamang. Sinusubukan ni Andres na tumayo, ngunit hindi pa tapos ang biyaya sa pagsubok sa kanyang puso. Sa bawat paghinga niya, isang mahinang tunog ng kulintang ang naririnig niya. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ng kanyang ama, bata, matatag, at masaya sa baryo bago lumipat sa lungsod. Hindi ko maintindihan kung bakit ito nangyayari sa akin. Inilagay ni Lola Sancia ang gintong buko sa kanyang dibdib na tila kinakapa ang tibok ng buhay mula rito. Ang biyaya ay hindi parusa, iho. Isa itong salamin. Ipinapakita nito ang bahagi mo na iyong binabaliwala. Natigilan si Andres. Ang galit mo, ang kayabangan mo, ang pakikipagtalo mo sa matatanda. Lahat ng iyon ay nagbukas ng pinto sa iyong panloob na salamin. Yumuko si Mon, nakaramdam din ng pagkakasala. Kung ganoon po, ano po ang dapat naming gawin, Lola? Ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Ayaw kong paganahin ang biyaya ngayon. Kailangan kong pumunta sa dambana bago dumilim, bago magbago ang direksyon ng hangin. Pero bakit po naging aktibo ang biyaya? Tanong ng isang residente. Dahil tinawag ito ng binatang ito sa pamamagitan ng mga salitang hindi nararapat.
Umunggol si Andres. Pakiusap, itigilin niyo na. Humihingi ako ng tawad. Wala akong masamang intensyon. Tinitigan siya ng matagal ng matanda bago nagsalita. Ang paumanhin ay gamot. Ngunit hindi iyon ang kailangan ng biyaya. Mahinang nagtanong si Mon. Kung ganoon, ano po? Pagpapakumbaba. Natahimik ang lahat. Kailangang bitawan ni Andres ang kanyang galit, ang kanyang ego, at tanggapin na ang mundo ay hindi laging ayon sa kanyang gusto. Kung gagawin niya ito, ihinahon ang biyaya. Umiling ng malakas si Andres. Anong pagpapakumbaba? Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ako lang ki, ngunit biglang lumitaw muli ang anino ng kanyang ama, mas malinaw kaysa dati. Umiti ito ng banayad at sinabing, huwag mong ulitin ang pagkakamaling binitiwan ko noon. Humikbi si Andres. Tumayo ang balahibo sa kanyang batok. Naramdaman niya ang isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib, hindi mula sa biyaya, kundi mula sa isang damdaming hindi niya namamalayan. Tinulungan ni Mon si Andres na maupo at sumandal sa motorsiklo. Ang mga residente ay nagsimulang lumapit, bagamat may distansya pa rin sa matanda. Lola, ano po ba talaga ang dahilan ng paglabas ninyo ngayon? Tanong ni Mon. Tumingin si Lola Sancha sa direksyon ng burol sa di kalayuan. May isang lumang ritual na kailangang panatilihin. Ngayong gabi ay ang gabi kung kailan ikot ang hangin patimog. Kung ang dambana ay hindi mabibigyan ng alay at dasal, ang mga ligaw na kaluluwa ay magugulo. Dahan-dahang tumango si Mon. Mag-isa po kayong pupunta? Hanggang sa makahanap ako ng isang taong may dugo ng dating tagapangalaga. Lahat ay sabay-sabay na napatingin kay Andres. Itinuro ni Andres ang kanyang sarili, nalilito. Ako. Wala akong alam tungkol sa pagiging tagapangalaga. Ang dugo ay walang pakialam kung alam mo o hindi, sagot ni Lola Sancha. Nagbulungan ang mga tao. Naku, mukhang may malaking responsibilidad ang binatang ito. Kailangan niyang tulungan si Lola. Pulis, magiging tagapangalaga ng dambana? Ngunit nagpatuloy si Lola Sancha. Hindi ko siya pinipilit. Ang pagpili ay nasa kanya pa rin. Ipinapakita lamang ng biyaya ang landas na minsang tinalikuran ng kanyang ama. Matagal na natahimik si Andres. Yumuko siya, tinitigan ang sariling mga kamay na nanginginig. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa biyaya o sa pagkalito at takot. Tinapik ni Mon ang kanyang balikat. Andres, baka hindi ito nagkataon lang. Kung ang ama mo ay naging tagapangalaga, marahil mayroon kang dapat tapusin. Napalunok si Andres. Pero ordinaryong pulis lang ako. Wala akong kapangyarihan. Umiti ng bahagya si Lola Sancha. Ang kapangyarihan ay wala sa katawan, iho. Nasa puso. Ang iyong mga ninuno ay malakas hindi dahil sila ay may agimat, kundi dahil iningatan nila ang kaugalian. Dahan-dahang inangat ni Andres ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng galit, kundi ng kababaang loob, ang pagpapakumbabang hinihintay ng biyaya. Isang minuto ng katahimikan ang bumalot sa kalsada. Umihip ang hangin ng marahan, bumalik sa normal. Sumilip ang araw mula sa mga ulap. Sa wakas, nagsalita si Andres sa isang paos na boses, Lola, humihingi po ako ng tawad. Nagkamali po ako ng pananalita. Masyado po akong mayabang. Masyado po akong nagpadala sa galit. Hindi ko po kayo iginalang. Ang boses na iyon ay hindi malakas, hindi may otoridad, ngunit taos puso. Naramdaman ito ng lahat. Tumango ng bahagya si Lola Sancha. Iyan ay isang magandang simula. Ang gintong buko sa kanyang kamay ay tumigil sa panginginig. Naramdaman ni Andres na ang bigat sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nawala. Ang kanyang paghinga ay lumuwag. Ang biyaya ay nagsimulang huminahon. Ngunit hindi pa ito tuluyang nawawala. Pagkatapos ng ilang minuto, maingat na nagtanong si Mon. Lola, kung huminahon na po ang biyaya, maaari na po bang bumalik sa trabaho si Andres? Bahagyang tumalikod si Lola Sancha, tinitigan ang burol na nagsisimula ng magdilim kahit tanghali pa. Maaari, sabi niya. Ngunit kung hindi ako sasamahan ng binatang ito sa dambana, babalik ang biyaya. Napigil ni Mon ang kanyang paghinga.
Ipinikit ni Andres ang kanyang mga mata ng matagal. Alam niyang hindi iyon isang banta. Iyon ay isang batas ng kalikasan ayon sa sinaunang kaalaman. Hirap siyang tumayo at nagtanong, Lola, kung sasama po ako, magiging maayos po ba ako? Tinitigan siya ng matanda, puno ng kahulugan. Kung malinis ang iyong puso, uuwi kang ligtas. At sa harap ng mga residente, ni Mon, at ng buong maliit na baryo, tumango si Andres. Sige po, Lola. Sasama ako. Agad na nagbago ang kapaligiran. Nakahinga ng maluwag ang mga tao. Tinapik ni Mon ang balikat ni Andres ng may paghanga. At mumiti ang matanda. Hindi isang ordinaryong ngiti, kundi isang ngiting nagpapahiwatig na ang kanilang paglalakbay ay magsisimula pa lamang. Matapos ang desisyon, nagbago ang kapaligiran sa pangunahing kalsada ng Barangay Malaya. Ang mga residenteng kanina itensyonado ay tila nakahinga ng maluwag, bagamat tinitingnan pa rin nila si Lola Sancha at Andres ng maihalong awa, takot at pag-usisa sa paglalakbay na magaganap. Tinapik ni Mon ang balikat ni Andres. Andres, sigurado ka bang sasama? Hindi ito ordinaryong pagpapatrolya. Napalunok si Andres, ngunit tumango siya ng may katiyakan. Ngayon lang ako naging ganito kasigurado. Kung ito talaga ang landas na kailangan kong tahakin, sasama ako. Sumenya si Lola Sancha na maghanda na sila. Oras na para umalis, mga iho. Nagsisimula ng magbago ang direksyon ng hangin. Tama nga, ang dating normal na simoy ng hangin ay nagdadala na ngayon ng amoy ng basang lupa mula sa mga puno. Tanda na ang tanghali ay malapit ng palitan ng anino ng hapon. Dahan-dahang pinaandar ni Andres ang kanyang motorsiklo. Nag-aalala si Mon at nagpasya siyang sumama upang matiyak na ligtas ang lahat. Lola, sa likod ko na po kayo umangkas, alok ni Andres. Ngunit mumiti lamang ang matanda. Hindi na kailangan. Maglalakad ako. Nagkatinginan sina Andres at Mon, nalilito. Lola, malayo po ang burol. Kakayanin ninyo. Sumagot ang matanda habang nagsisimulang humakbang. Ang mga paang ito ay hindi para sa bilis, kundi para sa katumpakan. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa lahat ng nakarinig. Sa mabagal ngunit tiyak na mga hakbang, naglakad si Lola Sancha patungo sa burol. Sumunod sina Andres at Mon mula sa gilid, ang motorsiklo ay mabagal na umaandar. Ang mga residenteng nakasaksi sa kanilang pag-alis ay kusang tumabi upang magbigay daan, ang ilan ay yumuko. Alam nila, kahit walang opisyal na anunsyo, na ang ginagawa ni Lola Sancha ay hindi isang maliit na bagay. Ang daan patungo sa burol na tinatawag na Bukid Anlaya ay napapalibutan ng matataas na puno ng nara. Ang hangin ay lalong lumamig. Ang sinag ng araw ay tumatago sa mga siwang ng dahon, lumilikha ng gumagalaw na mga anino sa lupa. Habang papalayo sila, lalong tumatahimik ang paligid. Walang tunog ng sasakyan, walang huni ng manok, walang sigaw ng mga batang naglalaro, tanging ang mabagal na hakbang ni Lola Sancha at ang tunog ng hangin na parang mga bulong. Inayos ni Mon ang kanyang jacket. Andres, may nararamdaman ka ba? Dahan-dahang tumango si Andres. Parang may nagmamasid sa atin. Tama. Iba ang enerhiya ng gubat na ito. Hindi masama pero matanda na pakatanda. Tila ang mga puno roon ay nag-iingat ng mga kwento ng daan-daang taon. Huminto si Lola Sancha sa harap ng isang napakalaking puno ng balete. Mas malaki kaysa sa iba. Ito ang tarangkahan, sabi niya. Bumaba sina Andres at Mon sa motorsiklo. Tarangkahan? Pero puno lang po ito, Lola. Hinaplos ni Lola Sancha ang katawan ng puno ng mailambing na tila binabati ang isang matagal ng kaibigan. Nakatayo na ang punong ito mula pa noong panahon ng aking mga ninuno. Siya ang tagabantay ng landas patungo sa mga dambana. Pinagmasdan ni Andres ng mas maigi. Mukha itong ordinaryo, ngunit may mga natural na ukit sa balat nito, mga linyang tila sinaunang baybayin. Pero paano po ito naging tarangkahan? Tumingin sa kanya si Lola Sancha. Sa paraang hindi mo makikita ng iyong mga mata, ngunit mararamdaman mo. Ipinikit ni Andres ang kanyang mga mata, sinubukang damhin. Isang segundo lamang ang lumipas bago siya kinilabutan mula ulo hanggang paa.
Nararamdaman ko parang may malaking espasyo sa likod nito. Tumango ang matanda. Iyon ang tarangkahan. Naglakad sila sa gilid ng puno at nang hindi namamalayan, biglang nagbago ang kapaligiran. Ang lupa ay naging mas madilim, ang hangin ay mas mamasa-masa, ang damo ay mas mataas. Sa di kalayuan, nakatayo ang malalaking bato na parang mga puntod, nakahanay na tila mga bantay. Napalunok si Andres. Ito ay hindi basta-bastang libingan, sabi ni Lola Sancha. Ito ang pahingahan ng mga tagapangalaga, kasama na ang iyong mga ninuno. Biglang huminto si Andres. Mga ninuno ko. Ibig ninyong sabihin, ang ama ko, ang pamilya ko ay dito nakalibing. Tumango si Lola Sancha. Hindi ka dinala rito dahil pinutol ng iyong ama ang ugnayang iyon bago ka pa isilang. Naramdaman ni Andres ang halo-halong pagkalito, lungkot, takot at pag-usisa. Lumapit siya sa isa sa mga bato. Malaki ito, luma at may mga ukit ng mga simbolong hindi niya kilala. Ang mga pangalang ito hindi ko pa nakita. Iyan ang mga pangalan ng iyong pamilya bago lumipat ang ama mo sa lungsod. Pinunasan ni Andres ang alikabok sa ibabaw ng bato. Bigla, isang mahinang tunog ang narinig mula sa likod ng mga puno, parang malayong himig ng isang kudyapi. Kinilabutan si Andres. Ano iyon? Sumagot si Lola Sancha nang hindi lumilingon. Alam na ng mga ninuno ang iyong pagdating. Yumuko si Mon nang may paggalang. Paumanhin po, Lola. Pero bakit po tayo narito? Ano po ang kailangang gawin? Huminto ang matanda sa isang batong altar na napapalibutan ng mga puting bulaklak ng kampupot. Dito ko kailangang ilagay ang alay, sagot ni Lola Sancha. Ngunit ang ritual na ito ay hindi maaaring gawin ng mag-isa. Kailangan ko ng isang taong may dugo ng dating tagapangalaga. Lahat ay tumingin kay Andres. Hinawakan ni Andres ang kanyang dibdib. May kailangan akong gawin? Sagot niya. Kailangan mong buhayin muli ang dasal na minsang nawala. Kung wala iyon, hindi tatahimik ang biyaya at magugulo ang baryo ngayong gabi. Matagal na tinitigan ni Andres ang altar. Ang mukha ng kanyang ama mula sa mga aninong nakita niya kanina ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Isang mukha na nakatingin sa kanya ng may payapang ngiti. Ano po ang dapat kong gawin, Lola? Ilagay mo ang iyong mga kamay sa ibabaw ng batong altar na ito at sundin ang mga salitang ibubulong ko. Dahan-dahang tumango si Andres. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang sarili, tanging determinasyon na gawin ang dapat sanang ginawa ng kanyang ama noon. Huminto ang hangin. Ang gubat ay naging ganap na tahimik. Ipinatong ni Andres ang kanyang dalawang kamay sa malamig na batong altar. Tumayo si Mon sa likuran niya, handa kung may mangyari. Sinimulan ni Lola Sancha na bumigkas ng isang orasyon ng mahina. Isang malalim na wikang Tagalog na halos hindi na maintindihan. Sa ugat ng lupa, sa hininga ng hangin, espiritong bantay, gisingin. Naramdaman ni Andres ang isang mahinang panginginig na umakyat mula sa bato patungo sa kanyang mga braso. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila humihinga. Ang kanyang dila ay biglang gumalaw ng kusa, sumusunod sa orasyon na lumalabas sa bibig ni Lola Sancha. Ang mga boses nila ay nagsanib. Kahit hindi alam ni Andres ang kahulugan ng mga salita, nagsimulang umikot ang hangin sa paligid nila. Ang mga dahon ay dahan-dahang nalaglag. Tumingin si Mon na nakanganga, hindi pa nakakita ng ganitong pangyayari. Nang marating ng orasyon ang kasukdulan nito, yumanig ng malakas ang batong altar na tila may nilulunok. Hinawakan ni Lola Sancha ang balikat ni Andres ng mahigpit. Tibayan mo, iho. Binuksan mo na ang landas ng iyong pamana. Naramdaman ni Andres na gumaan ang kanyang katawan na parang nawala ang bigat ng maraming taon. Ang paningin sa loob ng kanyang isipan ay napuno ng liwanag at sa gitna ng liwanag na iyon, muling lumitaw ang kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, lumapit ito, hinawakan ang kanyang balikat at sinabing, "Salamat, anak. Ibinalik mo ang ating lugar." Hindi napigilan ni Andres ang pagtulo ng kanyang mga luha. Itay ni. Ngunit dahan-dahang naglaho ang liwanag. Ingatan mo si Sancha. Hindi pa tapos ang kanyang misyon. At nawala ito na parang usok na tinangay ng hangin. Nang mawala ang liwanag, napasubsob si Andres, humihingal.
Agad siyang inalalayan ni Mon. Andres, ayos ka lang? Dahan-dahang tumango si Andres, humihikbi pa rin. Nakita ko si Itay. Natahimik si Mon. Alam niyang hindi iyon maliit na bagay. Ngunit bago pa sila makalma, nanigas si Lola Sansha habang nakatingin sa kanang bahagi ng gubat. Hindi pa tapos ang lahat, mabilis niyang sabi. Natapos na ang ritual, ngunit mayroong hindi balanse. Tumingin sa kanya si Andres, puno ng kaba. Anong ibig ninyong sabihin, Lola? Itinaas ni Lola Sansha ang gintong buko. Ang balat nito, na dating makinis, ay nagpapakita na ngayon ng maliliit na bitak. Napalunok si Mon. Nangangahulugan po ba iyan ng panganib? Dahan-dahang tumango ang matanda. May isang nilalang na matagal nang nagmamasid at hindi niya gusto ang paglitaw ng isang bagong tagapagmana. Umihip ang hangin ng mas malakas. Ang mga puno ay yumanig. Ang himig ng kudyapi na kanina ibanayad ay naging isang nakakatakot na sintunadong tunog. At mula sa likod ng hamog ng gubat, may nagsimulang gumalaw. Isang bagay na hindi tao, isang bagay na hindi dapat ginising. Bumulong si Lola Sansha, maghanda kayo dahil ang pinakamahirap na bahagi ay magsisimula pa lamang. Pagsikat ng araw, ang Barangay Malaya ay mas tahimik kaysa karaniwan. Tila naghihintay sa katapusan ng kwentong naging usap-usapan ng buong bayan. Sa simpleng bahay kubo ni Lola Sansha, ang tensyon na may halong emosyon ay nagsimulang humupa. Si Andres, ang aroganting pulis na kagabi ay takot na parang isang bata, ay nakaupo sa isang silyang kawayan, nakayuko, ang mukha ay puno ng pagsisisi. Tinitigan siya ni Lola Sansha ng mailambing. Iho, walang taong perpekto. Ang kaalamang taglay ko ay hindi para manakot, kundi para magtanggol. Dumating ka na may masamang hangarin, kaya ikaw mismo ang natakot. Pinunasan ni Andres ang kanyang mukha. Ako nahihiya po ako, Lola. Naramdaman kong makapangyarihan ako dahil sa aking uniforme, ngunit ang puso ko pala ay marumi. Natahimik sila sandali. Sa labas, mahinang tumilaok ang mga manok. Lumapit si Mon. Andres, naghihintay na ang mga tao sa barangay hall. Gusto nilang marinig ang paliwanag mo. Hindi ito para ipahiya ka, kundi para maibalik ang tiwala. Mahinang tumango si Andres. Handa po akong managot. Sa barangay hall, higit sa 100 residente ang nagtipon. Nang dumating si Andres, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Tumayo siya sa harap, nanginginig ang hininga. Humingi ako ng paumanhin sa lahat ng taga-barangay Malaya, lalo na kay Lola Sansha. Huminto siya, napalunok. Naging mayabang ako dahil pakiramdam ko ay may kapangyarihan ako. Namilit ako, naghalughog at nang insulto ng walang basehan. Noong gabing iyon, hindi ko lang sinaktan ang isang matanda, sinira ko rin ang karangalan ng aking uniforme. Nagbulungan ang mga tao. Lumapit ng bahagya si Lola Sansha. Iho, pinapatawad na kita. Ngunit sa susunod, tandaan mo na ang nagbibigay danga sa isang tao ay hindi ang kanyang uniforme, kundi ang kanyang puso. Ang mga salitang iyon ay nagpatango sa ilan. May mga ilang ina na nagpunas pa ng luha. Ilang araw ang lumipas, ang balita tungkol sa ginawa ni Andres ay umabot sa kanyang himpilan. Sa halip na masisante, ipinasa ilalim siya sa mahigpit na pagsasanay sa kahilingan na rin ng mga residente at ni Lola Sansha na tumanggi sa mabigat na parusa. Ngunit pagkatapos ng insidente, isang malaking pagbabago ang nangyari. Bumalik si Andres sa baryo bilang community police officer. Ang kanyang pag-ugali ay mas palakaibigan na. Tumulong siya sa pag-aayos ng kalsada, pag-organisa ng ronda at pagtuturo sa mga bata tungkol sa kaligtasan. Ang mga residenteng dati takot ay bumabati na ngayon ng may ngiti. Isang hapon, nagkomento si Mon. Ang kapangyarihan pala ni Lola Sansha ay hindi lang ang biyaya, kundi ang isang hindi nakikitang kapangyarihan, pasensya at katatagan. Mahinang tumawa si Lola Sansha. Ordinaryong matanda lang ako, Mon. Ang mahalaga ay natututo ang tao sa kanyang pagkakamali. Ilang linggo ang lumipas, bumalik sa kapayapaan ang baryo. Ang nangyari noong gabing iyon ay naging kwento sa mga kapihan. Hindi bilang isang kwento ng kababalaghan, kundi bilang isang paalala na ang kayabangan ay matutumba lamang ng karunungan.
Ang tunay na lakas ay wala sa katawan, kundi sa isang malinis na puso. Nang magpaalam si Andres upang bumalik sa kanyang tungkulin sa lungsod, yumuko siya ng may paggalang kay Lola Sancia. Salamat po. Hindi ninyo sinuklian ng masama ang kasamaan ko. Tinapik siya ni Lola Sancia sa balikat. Humayo ka, iho. Maging pulis ka na nagpoprotekta, hindi na nanakot. Umihip ang hangin ng umaga, tinatangay ang lahat ng tensyon ng nakaraan.